Hello, welcome to our message. And ating pong pag-aaralan today is Book of Matthew chapter 8, verse 23 to 27. So I'll go straight to my message. Title po ng message natin is ang mga bagyo or unos ng ating buhay. If you just simply read Book of Matthew chapter 8, verse 23 to 27 po, ay it is a story where Jesus, dinala niya yung kanyang mga disciples, going to the other side of the lake. But in the middle po ng midnight, habang si Jesus ay natutulog, their faith is tested through storms and great wind. And sa kanilang pag-aalala, Jesus woke up and said, "Napakaliit ng iyong pananampalataya." So, ano po ba ang sinusimbolo ng bagyong ito at ano ang relasyon nito sa ating buhay? So, I bless you in the name of Jesus that as we learn and get to know Book of Matthew, or also our spirit is also grow. Um, Marami ang nakakakilala kay Jesus, but they are not only few truly believes in Jesus. Especially dito sa Pilipinas, marami ang nakakakilala kay Jesus at kukonti lamang po ang tunay na nakakilala sa Kanya. Maaring we know Jesus in the church, sa mga tao, but gaano ba natin siya kilala? Kasama ng mga disciples si Jesus, and Jesus perform a lot of miracles. Pero gaano ba nila kilala si Jesus? Likewise, marami ang mga members ng simbahan that they are saved but they are poor in spirit. Spiritually sila ay mahirap. Maybe they have the knowledge about Jesus, but yung experience, ang kapangyarihan ng Panginoon ay ako konti lamang. Jesus is not enough and complete sa kanila. Um, ang Christianity po ay hindi isang relihiyon, but it is relationship or relational. So, gaano ba natin kakilala si Jesus sa buhay natin? Kilala ba natin si Jesus? For si Jesus, sa pinag-aralan natin in the past week, si Jesus ay nagpagaling ng mga masakit, nagpalayas sa mga demonyo, and they are with the disciples, but ah, napakaliit ng kanilang pananampalataya. Ganun po sa atin bilang mga Kristiyano. May mga bagyo at mga unos na dumarating sa buhay. Dito makikita kung gaano katibay at gaano natin kilala si Jesus sa ating buhay. Okay, point number one, ang message natin is, ano bang sumisimbolo ng mga bagyong ito? If you just read verse 23 and 24, ang mga bagyong ito ay pinapahintulot ng Panginoon uh, to 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 give us training, or isang pagsasanay ito, not to destroy us, hindi para wasakin or dalhin tayo sa kapahamakan, but ang problemang ito ay magpapatibay ng ating pananampalataya. Alam niyo po ba ng mga disciples ay very expert in the sea, because sila ay mga fishermen. So, maybe bago sila tumawid ng lake, they know already the weather, they check already yung kanila paglalakbay, and they knew na walang mangyayari o darating na bagyo. Yun ang isang eksperto sa dagat. But kahit gaano tayo kahanda, gaano tayo ka-skillful,
If darating yung mga problem na hindi natin inaasahan, mga problem na hindi natin gusto na darating, problems na bigla ang dumating at beyond our control, katulad na lamang ng mawalan ka ng trabaho or problema sa simbahan, kawalan ng pera, aksidente, hindi pagkakaunawaan ng pamilya, hindi pagkakaintindihan ng mga miyembro. Ito po ay isang mga problema na hindi natin inaasahan na dumarating. Biglaan tulad ng aksidente, sakit, pandemya, ating naranasan o giyera, di ba? Minsan, ang ating feeling is beyond our control. May mga panahon na wala tayo sa mood, nagagalit tayo, naiinis tayo. May mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Yung feelings ng iba, hindi maganda yung kanyang pakiramdam, no? May mga problemang darating tulad ng matinding kalungkutan or depression, no? Or emptiness. No? So these are mga simbolo ng mga problema. Pagamat meron tayong kaalaman or katulad ng mga disciples, they were expert. But again, dumarating ang mga bagyo ng problema sa buhay natin. But why God allow yung mga problemang ito? No? Itong mga problemang ito ay inaalaw ng Panginoon so that we can focus on Jesus at maalis sa atin ang sarili nating o pagiging makasarili natin. Sometimes we are too focused doon sa ating sarili at sa kakayanan natin at hindi natin kailangan ang Panginoon sa buhay natin. But tayo ay nilikha ng Diyos para mag-depend sa Kanya, to depend on Him sa lahat ng sitwasyon, no? Kung ikaw ay nag-aaral, we need to depend on God, not on your own knowledge. If you are working, ikaw ay gumagawa sa araw-araw. So, dumarating ang mga bagyong ito so that ma-realize natin that we need to depend on God. No? So, I bless you in the name of Jesus sa lahat ng ating mga miyembro na nakikinig ng mensaheng ito. Depend on Jesus. At kung may damating man ng mga problema o unos, ito ay isang reminder, no, na wala tayong magagawa when we are separated o hiwalay tayo sa Panginoon. Ano? Point number 2 ng message natin is that napaka um, peculiar or very uh, kakatawa naman, no? Na dumating sila sa pagsubok na yon ng problema nila, kasama pa si Jesus. At doon sa problema nila, si Jesus ay natutulog, no? Have you ever experienced sa buhay ninyo that you have problems? Sinasabi mong you are child of God, you are a Christian, may Jesus ka sa puso, but you are helpless. Walang tutulong sa'yo. So they were so scared. Takot na takot sila, but si Jesus mahimbing na natutulog doon sa bangka. This is the question, no? Kasama mo ba si Jesus sa buhay mo? Do you believe that God is with you? Nananampalataya ka ba na sa loob ng iyong problema, ang Diyos ay nariyan at hindi ka iniwan? Ganito siguro yung feeling ng mga disciples. Meron tayong maling pagkaakala na pag meron na tayong Jesus sa buhay, hindi na tayo makakaranas ng problem. But actually, we will face many kinds of problem even if meron tayong Jesus sa puso. Ito ay isang example na nasa loob sila ng bangka along with Jesus, but they were tested and tried sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng bagyo, hangin at mga alon na malalaki. Ito ay sumisimbolo ng mga sakuna, problema na hindi natin inaasahan. But ang question is, kilala mo ba kung sino ang iyong kasama? Do you know
that Jesus is with you at kasama ka ng Panginoon sa iyong buhay. I think I remember isang story ng footprints in the sand, no? Pag kayo po ay naglalakad sa dagat, no, kung may dalawang tao na ang naglalakad, siyempre may apat na footprints. Pero what happened is that habang siya ay naglalakad, dun sa pinaka-darkest time ng kanyang buhay, bigla na lang isang footprints na lang yung nakikita. No? And then nagreklamo siya, Panginoon, sinasabi niya, kung kailan ako pinakalugmok, malungkot, nag-iisa, pinakamadilim, bakit mo ako iniwan? Ang sagot doon sa poem na yon ay sinabi ng Panginoon, Anak, sa panahon na yon, ikaw ay aking binubuhat, I carry you. No? Ibig sabihin, ang footprints na yon ay hindi footprints natin, kundi yun ay footstep ng Panginoon sa buhay natin. Yun ang buhay ng isang anak ng Diyos. We are in a journey, no? Kasama sa buhay ng journey natin ay mga pagsubok. Tingnan na lang natin ang buhay ni David, ni Daniel, ni Joseph. In those times, God is with them. Kasama nila ang Panginoon sa kanilang buhay. At naniniwala po ako na kasama natin ang Panginoon even sa darkest time. No, napakadilim ng sitwasyon na yun. It was so dark, mga alas 3 ng madaling araw, but yung pinakamadilim, no? Pinakamadilim na sitwasyon. Have you ever felt that, no? Sa pinakamadilim ng iyong bahagi ng iyong buhay, ikaw ba ay naniniwala that Jesus can calm, kaya niyang pakalmahin ang dagat sa kanyang makapangyarihang salita? Actually, ang tunay na storm or bagyo ay hindi yung problema, no? I give you two kinds ng bagyo, no? Sa ating mga anak ng Diyos. Ang unang bagyo ay ang bagyo ng fear, no? Marami ang may takot, no? People are afraid maging mag-isa. Takot ang tao sa mga circumstansya, no? This is the biggest storm ng pwede nating ma-face sa buhay. Oh, and sabi dun sa verse 25, they shouted, sumigaw sila, Panginoon, iligtas mo kami, kami ay malulunod o malulunod tayo. They cannot believe na kasama nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Mas nangibabaw ang kanilang takot. No? Sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Kay liit ng iyong pananampalataya. I bless you in the name of Jesus. No? Na magkaroon tayo ng confidence na kasama natin ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, but I give you spirit of sonship, pagiging anak ng Diyos. And second is ang bagyo ng pag-alinlangan or doubt. Do you have confidence or assurance sa inyong buhay? Ang Diyos man ay kailanman hindi tayo iiwan. Meron siyang concern sa bawat isa sa atin and meron siyang pakialam. Uh, so, kung ang Diyos ay may pakialam, alam niya ang iyong sitwasyon. Alam niya ang present mong situation. Alam niya rin ang iyong abilidad o limitasyon. Alam ng Panginoon na hindi mo kaya. Alam ng Panginoon na hanggang dito ka lang. No? Ngunit sinusubok niya ang iyong pananampalataya. Merong isang illustration ng isang tatay at isang bata, no? Ang anak na merong confidence sa kanyang ama, siya ay tatalon sapagkat alam niyang malakas ang kanyang ama. Ngunit yung bata na merong takot, may pag-alinlangan, ayaw niyang tumalon, no? Sapagkat hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang ama. No? Brothers and sisters in the Lord, sinasabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me.
Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga problema. No? Sa araw-araw at pangyayari sa ating buhay, alalahanin natin that all of these are just simply training ground. No? Ang mga sundalo ay sinusubok at meron silang training bilang pagpre-prepare sa mga battle. Kung hindi sila handa, paano nila mahaharap ang mga kaaway at sa gitna ng laban, sila ay matatalo kung wala silang pagsasanay. Kung gayon din sa buhay natin, tayo ay sinasanay ng Panginoon upang pagtibayin ang ating pananalig at lubos natin siyang makilala. No? Sabi ng James chapter 1 verse 2 to 4, no? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. Sabi niya, count it pure joy. No? Pag tayo pala ay sinusubok ng Panginoon, dapat tayong magalak. Pwede ba tayong magalak sa problema? Ngunit ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Magalak kayo sapagkat sa pamagitan ng mga problemang ito, nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa mga pagsubok. Kung kayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok sa mga oras na ito, nawa ang iyong pananampalataya ay maging matatag. No? Ito ay upang malaman natin ang kanyang kalooban sa pamagitan ng mga pagsubok, mga unos sa buhay, nalalaman natin na ito pala ang plano ng Diyos at ito ang gusto ng Panginoon. Ito ay maaring pinipigilan ng Panginoon ang ating sarili upang dalhin tayo doon sa mas mabuti niyang plano sa ating buhay. No, bilang konklusyon ng mensaheng ito, all we need to do is trust and ask for help. No, kayo po ba ay humihingi at nanghihingi ng tulong sa Diyos? Do you build trust in Him? Kayo ba ay may pagtitiwala sa Kanya 100%? Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. No? With all your heart, ng buong puso, at huwag kayong mananahan sa sarili ninyong karunungan. Madalas tayo ay may confidence sa ating kaalaman, karunungan, ngunit sinasabi ng salita ng Diyos, umasa tayo sa Panginoon. I hope sa pamagitan ng mensaheng ito at sa mga sumisimbolo ng mga unos na ito ng ating buhay, mapagtagumpayan natin ang lahat. Muli, God bless you and see you next week for another message about Book of Matthew chapter 8. God bless you.